This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. 40 anyos nga lalaki nakaplagam patay sulod sa usa ka inn sa Cagayan de Oro City. Upat ka estudyante patay human natumbahan og punuan sa kahoy sa Lanao del Sur. Tag 29 pesos matag kilo nga bugas nga gibaligya sa NIA 11. Gidagsa sa mga mamalitay. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Usa ka 40 anyos nga miyembro o gingong miyembro sa LGBTQ+ community ang nakaplagang nakagapo sa mga tiil ug patay na sulod sa usa ka inn sa Cagayan de Oro City. Ang biktima gingong nag-check-in sa mong kwarto uban ang tulo ka mga batan-ong lalaki. Ani report. Patay na diyang nakaplagan sa mga empleyado sa inn ang usa ka 40 anyos nga lalaki ang giingong miyembro sa LGBTQ+ community pasado las 5 sa kadlawon adlawng Domingo. Sumala sa Divisoria PNP nga pasado las 2 sa kadlawon nag-check-in ang maong biktima uban ang tulo ka mga lalaking batan-on. Apan paglabay sa tulo ka oras, gitoktok na sila sa room boy. Apan wala na'y nagatubag, rason nga pugsanon kining giablihan ug didto na diskubrihan ang patayng lawas sa biktima nga nakagapos ang mga tiil. So after 3 hours, gitok-tok ang mga room. Wala nag-response pa ito na abrihan siya na nakita dito nga ang patayng lawas ito sa ilalom sa may katri. Wala na sab ang tulo ka mga lalaking batan-on nga kauban sa biktima nga nag-check-in. Samtang wala na sab kuno ang kotse sa biktima nga gipark dool sa maong inn. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga posibleng robbery ang motibo sa krimen. Sa karon, dili pa masuta sa kapulisan ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Sanglit gipailawom pa sa autopsy ang patayng lawas ni ini. Nagpadayon ang pagpangita karon sa kapulisan. Patok mga sospek. Kabalo naman ang mga suspect nga ilang gihimo nila. Kung makadungog man sila, mag-surrender na sila. Dahil ang kapulisan sa Kugpuno nagpadayon ng trace sa ila. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Ibalik na ang in-person classes sa mga estudyante sa Jose Maria College Foundation Incorporated o JMCFI sulod sa Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Kinihuman ang pipila ka semana nga implementasyon sa Philippine National Police sa arrest warrant batok kang Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa ka co-accused. Tungod sa mong implementasyon sulod sa compound, naapektuhan ang pagtungha sa mga estudyante sa mong tulunghaan nga miresulta sa pagpahigayon og online classes. Dungan sa pag-resume sa klase, mao ang kulminasyon sa buwan ng wika. Kinumduman nga na-serve ang arrest warrant niadtong August 24 kanon sa SAB, nagsugod ang operasyon sa kapulisan sulod sa KOJC compound. September 8, diyang mitahan ang mga akusado ngadto sa otoridad. Apandaan ang giingon sa kapulisan nga na-corner ang mga akusado, rason nga napugos matod pa sila sa pag-surrender. Upat ka estudyante ang patay human na datugan ug natumbang punuan sa kahoy ang gisakyang tricycle sa Malabang, Lanao del Sur. Atong sado ng detalye nini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara, pauli na unta ang mga estudyante dihang nadatugan sa dakong punuan sa kahoy ang ilang sakyang tricycle sa Malabang, Lanao del Sur. Samtang pipila ka mga punuan sa kahoy ang nangatumba sa pipila ka lugar sa Zamboanga del Sur kung asa 16 ka mga balay ang nangaguba. Daling giputol sa responders ug kapulisan kining natumbang dagkong punuan sa kahoy sa barangay Kabasaran, Malabang, Lanao del Sur Biyernes sa hapon atol sa kusog nga ulan ug hangin. Kini human pipila ka estudyante ang nadatugan sa mong punuan. Aduh, di Allahu Akbar.
Usa-usa nga gidala padulong sa ospital ang mga estudyante kinsa sakay sa usa ka tricycle ug nagbiyahe sa Narciso Highway pauli na unta niadtong tungura diyang natumba ang punuan padulong sa tricycle. Apan, way swerte ang upat sa unom ka mga estudyanteng natumbahan diyang dead on arrival na sa ospital. Samtang nagpaayo pa sa ospital ang duha ka estudyante ug ang 18 anyos nga driver sa tricycle nga mga nasamdan sa hitabo. Nasayrang mga estudyante sa Al-Falah Quran Learning Center ang mga biktima. Gilayong nagpagawas og pahasubo ang tulungaan tungod sa hitabo. Sumala sa PDRRMO, tulo ka lungsod sa Lanao del Sur ang apektado sa pagdaot sa panahon, kung asa 21 ka barangay ang nabaan og 13 ka balay ang nangaguba. Nanghatag na og pinansyal nga tabang ang lokal nga kagamhanan. Sa Labangan, Zamboanga del Sur, natumba kini nga nasa 30-foot nga billboard sa junction sa lungsod ato sa kusog nga ulan Biyernes sa hapon. Una kini natumba, nabira niini ang mga kable sa kuryente sa lugar. Hinungdan nga nag-brand out sa tibok lungsod. Hinuon, daling giayo sa mga personahe sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative o Zamzoreco ang mga kable og nabalik ang kuryente pagkagabi. Sa Pagadian City, pipila ka punuan sa kahoy ang nangatumba tungod sa grabing ulan ug hangin niadtong Sabado. Lakip sa mga barangay nga apektado ang San Jose, Tiguma ug Balansangan. Hinuon, walay nasamdan. Apan, dunay tulo ka balay nga naguba sa Purok Masidlakon sa barangay Buenavista, human matumbahan og punuan sa kahoy. Sumala sa nakasaksi, kusog ang ulan niadtong Sabado sa buntag apan pagkahapon, mibigay ang punuan og natumba. Digkit matud pa ang mga balay nga natumbahan. Hinuon, walay naangol sa insidente. Sumala sa Pag-asa, ang mga pag-ulan sa Mindanao, epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Ferdy. Sara, nagpahimangno ang mga otoridad nga kanunay mag-igmat aron malikayan ang mga disgrasya, ilabi na sab kanunay nga nadunay pa pagdaot sa panahon. Sara. Daghang salamat, Efren Mamak. Ibaha sab ang pipila ka lugar sa Maguindanao del Norte ug Maguindanao del Sur diyang miigo ang habagat nga gipakusog sa bagyo. Atong ibalik si Efren Mamak. Gamit ang PC, usa-usa nga mitabok ang mga residente sa Barangay Damatog ug Barangay Gayunga sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte diyang na-stranded atol sa paghaguro sa sapa sa lugar, epekto sa kusog nga ulan. Usa-usa sab silang gisakay sa truck aron mahatod sa evacuation center. Pipila ka balay sab sa Barangay Poblasyon, Dalikan ug Barangay Dado sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte ang gisulod og tubig baha. Duna say mga punuan sa kahoy nga nangalangkat og natagak sa Narciso Ramos Highway sa Barangay Bayanga Sur ug Bugasan Norte sa Matanong Parang, Maguindanao del Norte tungod gihapon sa kusog nga ulan. Busa nagpaygayon na og clearing operations ang LGU Matanog human nangatumba ang pipila ka punuan sa kahoy nga nakababag na sa National Highway. Nangatumba sab kini mga dagkong punuan sa kahoy sa police outpost sa Tantawan Park RH, Cotabato City niadtong Sabado. Natumba sab bisan ang mga poste o kable sa kuryente human natumbahan og punuan sa kahoy. Pipila sab ka lugar sa Maguindanao del Sur ang nakasinati og pagbaha atol sa kusog nga pag-ulan. Nahumol sab sa baha ang pipila ka kabalayan sa Barangay Tambunan ug ubang barangay sa lungsod sa Talayan human ang nahitabong flash flood. Gisulod sab og tubig baha ang pipila ka kabalayan sa Pandag sa Maguindanao del Sur. Kini epekto gihapon sa habagat nga gipakusog sa bagyo, sumala sa Pag-asa. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Padayong nagapaduol sa kayutaan ang bagyong Hener sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa 2 p.m. bulletin sa Pag-asa, ulahing nasiplatan ang bagyo sa gilayong 325 km sidlakan sa Tuguegarao City. Nagliho kini pa north-northwest sa gipaspason nga 10 km per hour. Sa forecast track sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyong Hener sa Isabela o Aurora sa sulod sa 24 oras. Posible kining mugawa sa par ugma sa gabi o Miyerkules sa kadlawon. Gawa sa bagyong Hener, usa ka bagyo pa ang mosulod sa par ugma. Kini ang tropical storm nga dunay international name nga Pulasan ug tawagon kining bagyong Helen inignaan na sulod sa par. Pakusgon sa duha ka bagyo ang habagat busa gipaabot ang pag-ulan sa dakong bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region ug Soc-Sargent tungod sa epekto sa habagat. Busa magbantay sa posibleng pagbaha o landslide. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nag-file matud pa og motion ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy nga ma-hospital arrest kini. Laki pang co-accused niini nga si Ingrid Canada. Gitugtan ka kini sa korte. Atong sero ng detalye sa report ni Argil Relator Live. Argil.
Sara, doon na matod pa medical condition si Pastor Kibuloy. Busa-bot siyang kampo ng mga hospital arrest kini. Apan sumala sa korte kinahanglan una nga ipailawom sa medical assessment si Kibuloy sa government doctors. Human sa nahitabong arraignment ni adtong Biyernes kung asa nag-plead not guilty sila Pastor Apollo Kibuloy ug laing upat pa kaakusado sa 2 counts sa kasong qualified human trafficking. Sumala sa PNP, magpahigayon unta dayon og pre-trial sa kaso. Apan nag-request po yung mga defense lawyers kung pwede pong i-defer yung pre-trial because kailangan pa po nila ng ample time para pag-aralan po yung mga nakasaad po sa information at yung mga ebidensyang inihain po ng prosecutors. mitugot matud pa ang judge ni ini. Sa September 25 ang pre-conference o pre-marking of evidence. Sa October 17, 2024 sab ang pre-trial proper sa maong kaso. Dugang sa PNP, gidungog sab ang mga motion o manifestation. Lakip ang pagbalhin nila Kibuloy gikan sa PNP Custodial Facility ngadto sa AFP. Apan denied na kini sa korte, human wala sab mitugot ang AFP. Nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sa desisyon matud pa sa huwes, gi-require ang PNP nga tan-awon o i-check una sa government doctors ang medical condition ni Kibuloy. Sa pahayag ang ipagula ni Attorney Israelito Torion, ang Chief Legal Counsel sa KOJC sa iyang social media account. Alternative motion nila ang motion for hospital arrest pero dili sa Davao City. Ginuso matud pa nila kini tungod sa delikadong medikal nga kondisyon ni Kibuloy ug tungod edara na sab kini. Hangyo matud pa nila kini sa korte nga basin mahangyo tungod sa kagamay ug kulang matud pa ang ventilasyon sa selda nga posibleng mao hinungdan nga mograbe ang iyang kondisyon sa panglawas. Dili matud pa kini buot pasabot nga si Kibuloy ang magbuot kung asa siya ma-detain. Apan hangyo ang ginahimo sa matud pa kini sa halos tanang dunay kaso sa Pilipinas. Wala na gibutyag ni Attorney Torion kung unsa ang medical conditions ni Kibuloy. Apan sumala sa PNP nga doon na matud pa'y ginainom nga maintenance medicines si Kibuloy. Sara, pending sa resolution sa motion for hospital arrest, magpabiling i-detain si Pastor Kibuloy sa PNP Custodial Facility sa Campo Crame. Samtang laing upat pa kakapa-akusado, lakip na din si Ingrid Canada. Ibalhin ngadto sa Pasig City Jail basin sa kamanduan sa korte. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Good news alag sa mga motorista. Subling magpatuman ang mga kumpanya sa lana o kapin piso nga rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo ug mga adlaw September 17. Sa ikaduhang sagunsong semana, kapin piso gyapon ang iubos sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha. Piso ang ikunhod sa matag litro sa gasolina, piso og 30 centavos sa kada litro sa diesel o piso og 65 centavos sa kada litro sa kerosene. Kinamduman nga kapin piso sab ang rollback sa mga produktong petrolyo sa miaging semana. Sumala sa Department of Energy, kini tungod sa paghinay sa global demand prospects o gipaabot nga oversupply sa krudo. Presyo sa pipila ka isda sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City ang misaka ang presyo. Giangkon sa mga fish vendor sa Bangkiruhan Public Market, Davao City nga misaka og 30 hangtod 40 pesos ang presyo sa pipila ka baligyang isda. Tungod kini sa pagdihit sa supply, human ang nasinating dagko og kusog nga balod nga epekto sa daot nga panahon. Sumala pa ni Joseph, usa sa mga fish vendor sa pagiginabi sa GMA Super Radyo Davao nga sukad sa milabayng semana na matikdan ang pagnihit sa supply, human gidid-an sa pagpamukot ang pipila ka mananagat tungod sa dagko og kusog nga balod. Lakip sa mga isda nga nimahal ang presyo, ang barilison nga mapalit na sa 200 pesos ang matag kilo, matambaka nga kapin 200 pesos ang matag kilo ug dagko nga moro-moro sa 200 pesos ang matag kilo. Hinoon, adunay pipila ka isda nga nagpabili ng ubos ang presyo sama sa pirit, bangus ug tilapia.
Gikakurat sa mga beachgoer ang usa ka buhi ug bag-ong himugso nga baby girl nga napalgan kilid sa banyo sa usa ka beach resort sa General Santos City. Ani report ni Efren Mamak. Madungog sa video nga kuha sa usa ka beachgoer ang pagkakurat sa ubang beachgoer diyang napalgan ang usa ka bagong himugso nga baby girl sa batuhon nga bahin sa yuta nga anaa sa kilid sa banyo sa usa ka pribadong beach resort sa barangay Tumbler, General Santos City pasado alas 9 sa gabii adlawng Sabado. Gilayon nila kining girescue. Matod sa lifeguard sa maong resort, gituo ang gilabay ang bata human kini gipanganak sa maong banyo. Ibali itong babae sa CR ng anak. Pag umanyag anak, giadto niya ang bata diha. Almost mga 2 feet siguro gibagsakan sa bata kay basta ba mo panganak, slide mo gina ditso ginagkahulog dito Nakulog pa gyud ang bata, nauna pa gyud ang ulo, ang tiil nasa babaw. Gihatagan sa lifeguard og CPR ang baby aron maluwas o gilayong gidala sa ospital sakay sa sakyanan sa maong resort. Bali ang bata, yung makaya niya kuan, gisuyok lang akong ilong, gipiktusan ako at least maka-function lang yung ilong ba. Nakasloob lang ko na ni suyok para maka-function lang. Yung function man, ibalik og kapula yung lawas na okay kasi na nahatod lang dito sa akin. Hinuon matod sa tagdumala sa maong resort, ana-ana sa mayong kahimtang ang baby girl. So karon ang bata is healthy siya, ningon ang CSWDO ilang giadto nila. So karon mag-conduct daw sila og blatter karon ang CSWDO nga para makatungkuan ang bata para ma-turn over po nila sa DSWD. Apan gibutyag sab sa maong resort nga walay CCTV sa maong area sa gihitabuan, busad dili nila mailhan ang inahan. Dugang niini, giawhag sab sa barangay council sa Tumbler ang mga nakakita sa inahan nga makig-alayon kanila. Pero muna ako, naghangyo ko sa mga katauhan kung naman may mga tabo kasi mga kuan. Dapat pagalo mo dahil sa barangay. Kaya para maka-assess ang among DSWD, kay pa-imbestigaran lain namo. Nagpaigayon sab og investigasyon ang kapulisan kalabot sa insidente. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Giklaro ni Senador Bongo nga anaa sa maayong kondisyon si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sukway sa mikatag matud pa nga impormasyon nga dunay dili maayong nahitabo sa kanhi Pangulo. At sa mga nag-aalala, nagpapakalat ng masamang balita, hindi po totoo. Okay si Tatay Digong ngayon, no? Gani nakipagsabayan pa sa uso karon nga ang kanhi Pangulo. Komedya sa kanhi Pangulo. Ang hagdan ang naulog, hindi ako. Sumala ni Senador Go, kuha kini atong Domingo dihang iyang giubanan ng kanhi Pangulong Duterte sa regular check-up sa iyang doktor. Nakipag heart sign pa si kanhi Pangulong Duterte. Dugang ni Senador Go, all is well sa kanhi Pangulo. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nahimong bibo ang ikaduhang tuig sa Noli Run o ang Heritage Race alang kang Dr. Jose Rizal sa Dapitan City. Kinihuman nga ang ubang misalmot, costume sa mga karakter sa Noli Mitangere ang gisuot. Ani report. Inay sports attire, costume sa mga karakter sa nobela ni Dr. Jose Rizal nga Noli Mitangere ang gisuot sa ubang misalmot sa ikaduhang tuig sa Noli Run sa Dapitan City niadtong September 9. Kini ang 4-kilometer heritage race sa syudad, agig pag-ila sa natampo ni Dr. Jose Rizal sa Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Apan una niini, dunay gipahigayong reenactment sa pag-ikyas ni Sisa, Maria Clara ug mga gwardya sibil nga lakip sa iconic characters sa maong nobela ni Rizal nga gihimo sa Balay Hamoy Museum. Kini mao ang balay sa magtiayong Don Mariano Hamoy ug Doña Pilar Sagario nga mga higala ni Rizal dihang gipalagpot kini sa Dapitan City sulod sa 4 ka tuig. Dihang gibutyag ni Maria Clara ang ilang pag-ikyas, didto sab nagsugod ang Noli Run. Midagan ang anaa sa 500 ka participants sa Dapitan City Plaza, padulong sa Rizal Shrine ug pabalik. Duna say kabataan nga nag-ala Basilio ug Crispin. Nahimong mananaog sa best costume ang runners nga nagsuot og Maria Clara ug Crisostomo Ibarra. Tungod kay Noli Run, very significant siya sa ato kay historical, di ba? And I know Rizal was exiled here.
And what a way to support by just donning magsuot lang og costume. Pero sa sorpresa na ako, I never knew na makadaog. So medyo napagod ako ng konti. Hiningal talaga ako, buti na lang. Napakaganda, napaka-challenging at the same time kasi minsan biglang umiinit no, ng todo. Pero all in all, overall, perfect ang Nolly Run for all the fun runners out there. So hope you will join us in our next events here in Dapitan. We did this to promote Jose Rizal's legacy and heritage here in Dapitan City. So we're very happy na daghang ni appeal gikan pa from all the way from Manila and all parts of Mindanao na po din hino. So again, I want to thank everyone and I want to congratulate the team to make this possible. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. 2 anyos nga batang lalaki nga lakip sa nadatugan dihang natumbahan sa punuan sa lubi ang ilang balay sa Digo City, mipanaw na. Gikumpirma sa Digo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga mipanaw na ni atong Sabado ang 2 anyos nga batang lalaki nga nahagsaan dihang natumba ang punuan sa lubi sa ilang balay. Kay nungduman nga duha sila sa iyang lola nga naasulod sa ilang balay sa Chapter 6 Barangay Aplaya, Digo City ni atong Huwebes. Dihang nalukat ug natumba atol sa kusog nga hangin ug pag-ulan ang punuan sa lubi. Mipaingon punting sa ilang balay ang natumbang punuan sa lubi nga naa sa 10 hangtod 15 metros ang gilayon. Hinuon anaa na matud pa sa luwas nga kahimtang ang 60 anyos nga lola sa bata. Nanawagan sab ang nabiling kabanay og pinansyal nga tabang sa pagpahiluna sa patayng lawas sa namatayng biktima ingon man sa lola nga padayong ginatambalan sa ospital. Gibaligyan tag 29 pesos matag kilo nga bugas sa National Irrigation Administration 11 sa Davao City, gidagsa sa mamalitay. Gidagsa sa katawhan nga kadaghanan mga senior citizen ang buhatan sa NIA 11 sa Davao City. Human gianunsyo ang pagbaligya og tag 29 pesos nga matag kilo sa bugas. Sumala pa ni Rodel Maceda, ang Senior Irrigators Development Officer ug Contract Farming Focal sa NIA 11 atol sa pakighinabi sa GMA Super Radio Davao. Nga sukad adlawng Biyernes, Setyembre 13, gisugdan ang pagbaligya og tag 29 pesos matag kilo nga bugas. Pagpasabot ni Maceda nga gilayon usab na hurot ang 1,000 ka sako sa bugas nga stock sa buhatan karong adlaw. Gisiguro sab ni Maceda nga hybrid ug lami kaunon ang klase sa bugas nga gibaligya sa ahensya gikan sa probinsya sa Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao de Oro. Nasairan nga prioridad sa pagbaligya sa baratong bugas ang sektor sa mga senior citizen, PWD, solo parent o benepisyaryo sa 4Ps. Gipasabot sa buhatan nga mag-anunsyo sila pag-usab panahon nga duna na sab kini stocks sa mga baratong bugas. Bibo nga gisugat sa mga kabanay ug supporters ang mga nag-take sa 2024 bar exam sa Davao City atol sa ulahing adlaw niini. Ang detalye sa report ni Kent Abrigana. Bit-bit ang posters ug balloons. Nagkatapok sa gawa sa usa ka tulungaan sa Davao City ang mga pamilya o higala sa mga nag-take sa 2024 bar exams nga gipahigayon sa Davao City. Kini agig suporta sa mga milampos sa maong exams hangtod sa ulahing adlaw Domingo, September 15. Nagsugod ng 2024 bar exams ni atong September 8 ug gisundan ni atong September 11. Ang student coordinator sa MSU Law School sa General Santos City nagpakita og suporta sa mga bar exam takers nga estudyante sa ilang tulunghaan. Kiniluyo sa posible nga pagpasirado sa ilang tulunghaan. Siyempre, to show support to all of our barristers, the possibility of closing the school, it should not be entertained, because all the more that the MSU College of Law should be given support, should be given attention. Si Talano bibiyahe pagikan dato paglas sa Maguindanao del Sur, kauban ng iyang pamilya, aron suportahan ang iyang anak na nag-take sa bar exam. Ang sabi ko sa kanya, dato relax lang, focus lang, and pray to Allah. 4:36 sa hapon, dihang migawas ang pinakaunang nakahuman sa bar exams nga si Michael Garamano, kinsagikan pa sa Sultan Kudarat. Inspirasyon sab alang sa uban ang 68 anyos nga medical doctor nga si Cyrus Asis gikan Tagum City. Matud niya, walay ginapili nga edad sa pagkamot sa imong pangandoy. It's not too late to pursue your dream for as long as you have the determination. Gisugat sab og akos gikan sa iyang asawa ang inahan og pastor nga si Charity. Matud niya,
Lisod nga ibalanse ang iyang pangandoy nga mahimong abogado ug ang iyang responsibilidad isip usa ka inahan. I'm a mom of 3 na ako'y baby. Tapos, less than 2 months lang siya. So, difficult but not impossible. Samtang, luyo sa manghagit nga natagamtaman sa mga law students sa Jose Maria College sa KOJC sa Davao City. Nagpabilin gihapon ng ilang mainito niyo suporta sa mga bar exam takers sa ilang tulunghaan. Gani sa usa ka written letter gikan matud pa kang Pastor Apollo Kibuloy. Nagpadayag sab kini sa iyang suporta sa mga mag-take og bar exam. Sumala sa kapulisan, nahimong hapse ang tulo ka adlaw nga pagpahigayon sa bar exam. There is no untoward incident na naitabo since kompleto man tag-deployment, kompletong support from different agencies. Sumala kang Maria Villamor Lopez, Supreme Court Associate Justice ug Chairperson sa 2024 bar exams. 10,490 ang nakahuman og exam, gikan sa 10,504 nga nag-take. Gila umang mugawas ang resulta niini sa December karong tuiga. Samtang, ipahigayon ng oath-taking ug signing of roll of the attorneys sa January 24, 2025. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Pipila ka kapuso artists ang nakisadya atol sa kulminasyon sa 15th Agten Tupi Festival sa Tupi, South Cotabato. Samtang exotic food sa lungsod nga fried apan-apan, swakaha sa ilang panlasa. Atong silipon, pinaagi nining report. Todo nagyod ang hugyaw dihang nakisadya ang pipila ka kapuso artist sa kulminasyon sa 15th Agten Tupi Festival sa Tupi, South Cotabato. Todo ang kilig dihang nag-perform si Luke Conde. Gitutukan niini pag-ayo ang fans samtang giharanahan kini. Na-excite sabang tanan dihang nag-perform na si Widow's War star Rafael Rosel. Ug mas todo ang kahugyaw dihang migawas na si Rufa May Quinto. Na nakita ko yung idol ko, sobrang saya! Sana maulit pa ulit! Nagpasalamat sabang kapuso artist sa init nga pagdawat kanila sa kapuso fans. Sobrang todo yung suporta sa amin kanina sa performance. And sobrang warm ng mga smile ng mga taga-Tupi. Well, they accept us. So, we're here. And you're there. Hindi, seriously, maraming salamat. Siyempre, masaya, overwhelming. Super game sa lahat, kaya super thankful to be in another place sa Pilipinas na tanggap at natatanggap at super support sa amin ng mga tao. Apan una niini, naki-food trip sila kung asa mitilaw sila sa mga prutas nga ginapasigarbo sa lungsod sa Tupi. Apan, wala sila kalikay sa pagtilaw sa exotic dish sa mga Tupinian nga mao ang fried apan-apan o fried grasshopper. Kailangan gano'n. Ayoko kahit balik di ako makain. Ayoko kainin. Baka sumagot. May exotic food kaming natikman, masarap. Much ang fresh na mga pagkain dito. Yung prutas was just excellent. Yung natikman namin na exotic na parang grasshopper. Very new sa akin yung experience na yun. Giimbitahan sab nila ang kapuso fans nga padayong suportahan ang ilang nagkadiyang show sa GMA. Please watch Widow's War from Monday to Friday po, 8:50 p.m. sa GMA Network. Yes. Ako siya Mujigay, October 9. Drama yon. So, nag-cameo po ako doon. Ma-MWF ako sa ka-lookalike ng Showtime. Abangan niyo, may bagong show na hindi pa pwedeng masabi. So, abangan niyo po yan. And of course, yung pagla-live ko sa TikTok kasama yung Team Bardagulan, abangan niyo po yan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Karong 100 days na lang una ang Pasko. Doon na yung mga residente sa General Santos City nga nagapangita na og Christmas decors. Samtang nagkadaghan na sab ang mga mamaligyaay nga naga-display na sab og Christmas decors. Ani report ni Efren Mamak. Mga klase-klaseng gidakon sa Christmas lantern, mga managlahing Santa Claus, Christmas Tower and Angel. Pipila lang kini sa mga Christmas decor nga gidisplay na sa usa ka tindahan sa Barangay Apopong, General Santos City. Busa ang mamalitay nga si Cecilia Tan, namili na og Christmas decor kay magsugod na siya og decorate sa ilang balay alang karong Kapaskuhan. Nag-inquire ng ng mga lights
decor para sa darating na Christmas. Matod sa tag-iya sa mga Christmas decor display, pinasahi kuno ang ilang mga decor sanglit sagad gama sa mga materyales nga kapis, fiber ug steel. Dunay uban nga gikan pa sa Pampanga nga ilado sa nindot nga Christmas displays. Kailangan talaga sir kasi yung mga Kristiyano sir mas parang sumasalubong sila kasi sa Pasko kasi sir. Samtang ang ubang general nagpaambit na sa ilang wish karong Kapaskuhan. Wish na ko karong Pasko sir, malipayon tang tanan. Sana maayo ang aton Pasko karon. Sana ang pamilya ko karon maayo na ang pangabuhi namon. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.